So mga kapatid, welcome back! Welcome back to the Philippines! Okay, mahina ho talaga connection natin, but still, tuloy-tuloy po tayo sa ating pag-aaral ng ating doktrina, tuloy-tuloy po tayo sa ating pagninilay sa mga salita ng Diyos, at sa turo po ng ating inang simbahan. At sa oras pong ito, naputol ang ating usapin ni Brother G1, kaugnay po sa mga statues and images. Tayo po ngayon ay nag-aaral para sa mga imahen at doktrina ng simbahan kung bakit ba tayong mga Katoliko ay meron pong mga imahen sa ating tahanan, sa ating mga simbahan, maging sa ating mga sarili. Meron po tayong daladala ng mga imahen ng Panginoon. So, technical team, okay na po Brother G1? Wala pa po siya. Kanina ho, ating natalakay na magkaiba ang worship sa veneration. At tayo po, ay ang ating mga santo, ang ating mga imahen, we are giving them veneration, hindi ho worship. Okay? So, i-cancel po natin, i-cross out natin yung salitang worship dahil wala po tayong wino-worship na imahen. Okay? Lahat ng imahen ay hindi ho natin wino-worship. Ito po ay ating venerate. Ito'y ating iginagalang. Katulad po ni Moises sa kanyang biyenan, katulad po ng panahon ni Propeta Daniel, siya po ay iginalang din ng hari. No? Siya'y niluhuran ng hari bilang tanda ng kanyang paggalang kay Propeta Daniel. At sa oras pong ito, meron tayo naputol kayo na ang mga Israelita sa unang panahon, sabi ni Apostol Pablo sa Aklat ng Roma, na tayo po ay kaugnay sa mga Israelita. Na kung saan ang mga Israelitang ito ay sumasamba sa Diyos sa tamang pamamaraan. So do you imagine, brothers and sisters, ang mga Israelite, tama pala ang proseso ng kanilang pagsamba. Tama pala ang pamamaraan ng kanilang pagsamba. At nakita rin natin na sa templo ng Jerusalem, kung saan sila ay sumasamba, naroon ang mga imahen. Nagpagawa ang Diyos ng mga imahen. Binasa natin kanina, actually, puro sukat nga eh. Detalyado ang salita ng Diyos. Binigay po niya kung ilang metro, ilan ang haba, anong itsura. Detalyado ang sinasabi sa Biblia. So sa loob ng templo ng Jerusalem, meron pong mga imahen. At ang mga imahen na ito ay kasama ng bansang Israel na sumasamba sa Panginoon. Ang tanong ko, nagalit ba ang Diyos sa templo? Ito'y may imahen na kung tutuusin, ito po'y kanya rin namang pinagawa. So, hayaan natin na wala pa siya. Brother G1, wala pa po. Technical team, natin pa natin siya. Okay. Brother G1, okay. Brother, ituloy natin si Apostol Pablo. Okay. Sorry talaga. Mahina talaga ang signal natin, no? Okay, nasa tayo, bro. Statue and image. Part 2 na. Naputol ang linya natin. So, yun. Tayo ay templo ng Diyos, ngunit tayo rin ay isang image ng Diyos. Saan mabasa? Genesis 1:26. In Amplified Bible, the God said, we, Father, Son, and Holy Spirit, we created man in our own image. So, tayo ay ginawa ng Diyos sa kanyang larawan. Tayo ay larawan ng Diyos. Yan po. At in Colossians 1:15, Christ is the image of the Father. Ang image po dyan, brother, sa Colossians 1:15, ang Greek po dyan is icon. Yan po nanggaling ang word na icon. Icon po natin. Okay. So, dyan po, nagkukuha ang mga church fathers natin. Isa po yan na verse na So, ang ating Panginoong Jesus ay icon. Icon, larawan siya ng Ama na hindi natin nakikita. So, pag tinignan mo ang Panginoong Jesus, nakikita mo ang Ama. Dahil siya ang larawan, sabi nga sa Colossians,
Siya ang larawan ng Diyos na hindi yung imahen sa ating mga bahay. Meron tayong mga sacred images sa ating mga bahay. Eh, hindi naman po ito yung ating sinasambang Diyos. Or we are not declaring that this is God. Okay? Meron tayong mga imahen sa bahay. Hindi natin sinasabi na ito yung Diyos. Bagkus ito ay larawan ng Diyos. Ito ay nagpapakilala, ito'y representante ng Diyos para sa atin. No? Kaya kung mga kapatid na napakahalaga na ibigay natin ang tamang respeto sa mga imahen, tamang respeto sa mga images, dahil ito ang kailangan natin bilang mga tao. Bilang mga anak ng Diyos, we are proclaiming na anak tayo ng Diyos, pero dapat tayo ay kumilala at rumespeto sa mga gawa ng Diyos. Okay na po? Wala pa? Walang religion. No? Sa ating home Biblia, mga kapatid, oo, ipinagbawal ng Panginoon ang imahen. Pero sa ating nga, makikita natin na ang mga icons, ang mga imahen ni Jesus, yan pala yung muka ng ating Ama. Brother G1, welcome back. Amen. Yes po. Sorry na naman, nawala naman ang signal natin. So, before we proceed, brother, we should, nakita na nila yung dalawang pagkakaiba, no? Dalawang pagkakaiba ng mga imahe. May imaheng pinagbabawal, may imaheng pinagawa. So, ano ba yung mga imaheng ipinagbabawal? Yan po ang mga Diyos-Diyosan. At ang mga Diyos-Diyosan, brother, pakibasa po sa 1 Corinthians 8:4. 1 Corinthians 8:4. Unang Korinto 8:4. 4. Ito po ang ating mababasa, mga minamahal kong kapatid. Unang Korinto 8:4, ang sabi ni Apostol Pablo ay ganito. Kaya nga, tungkol sa pagkain inihahandog sa Diyos-Diyosan, alam nating ang mga Diyos-Diyosan ay larawan ng mga bagay na hindi totoo. At alam nating iisa lamang ang Panginoong Diyos. Okay, thank you sa Magandang Balita Biblia Cebuano Old Edition. Doon mababasa natin na ang Diyos ay nagrepresentar or they represent the things which is not true. And in Isaiah 44:11, mga Diyos-Diyosan din yung mga imahe na iisipin mo talagang bilang Diyos. So, even if it is in existence, but if you feel it na talagang Diyos yon, yan po ay isang idolatry na. Diyos-Diyosan na yon. At sa Biblia, mga kapatid, bro, yan sa 1 Kings, Unang Hari 11:33. Unang Hari 11:33. Sa Unang Hari, chapter 11, verse 33, ito po ang ating mababasa. 11:33. Ang sabi sa aklat ng Unang Hari, chapter 11, verse 33 ay ito po. Ginawa ko ito sapagkat tinalikuran niya ako at naglingkod siya kay Astarter, ang Diyos ng mga Sidonyo, kay Semos, ang Diyos ng Edom, at kay Molek, ang Diyos ng mga Amonita. Hindi siya namuhay ng ayon sa kalooban ko. Hindi niya ginawa ang gusto ko at hindi niya sinunod ang aking mga utos at tuntunin. Hindi niya sinundan ang halimbawa ni David. So may mga Diyos dito, okay, Brad. Okay, may mga Diyos-Diyosan diyan at pinangalanan. So, the Bible already indicates for those images na Diyos-Diyosan. No, that they are idols. Kaya, di ba, nabasa natin kanina yung mga anghel is pinagawa ng Diyos. No, dito, pinangalanan na sila. So, wala tayong maririnig doon, wala tayong mabasa na Santa Maria, Jesus Christ, San Pedro, San Pablo, at iba pang mga. Sa New Testament naman, pakibasa bro, Acts 14:11-12.
Gawa 14, chapter 14, verse 11 to 12. Gawa chapter 14, verse 11 to 12. Ito po ang ating mababasa. Nang makita ng mga taong bayan ang ginawa ni Pablo, sumigaw sila sa wikang Likaonia. Nanaog sa atin ang mga Diyos sa anyong tao. Tinawag nilang Zeus si Bernabe at si Pablo na may Hermes sapagkat siya ang tagapagsalita. Nasa bungad ng lungsod ang templo ni Zeus at nang mabalitaan ng pari ni Zeus ang nangyari, nagdala siya ng mga torong may kwintas na bulaklak sa may pintuan ng lungsod upang ialay sa mga apostol bilang handog niya at ng mga bayan. Tinawag siyang Zeus. Okay, so yon makikita natin na ang mga Diyos-Diyosan na mga Greek, narinig natin sila, Zeus, yun, pinangalanan talaga sila. Hindi sinabi doon na Jesus, hindi sinabi doon na Maria, hindi sinabi diyan na San Pedro. So yan po, brother, talagang ipinakilala sa Biblia kung sino-sino tong mga Diyos-Diyosan na ito. Yan po. Okay. So, Brother G1, ibig sabihin na ang tinutukoy sa Exodus 20 na huwag kang gagawa ng Diyos-Diyosa na nasa himpapawid, sa tubig at lupa, ay mga Diyos-Diyosa na hindi naman talaga nag-e-exist. At ito yung mga mythology na ating pinaniniwalaan, di ba? Yes po, majority of that, but basambit na natin kanina, in Isaiah 44, even it is existed, for example, the Caesars, di ba? May statue din sila. Pero para sa kanila, sila ay Diyos. Pag sinamba mo yung larawan ni Caesar bilang Diyos, idolatry na po yun. Yan po. So may iba ako, Brother Juan. Ito, marami kasi mga Katoliko, dahil mali yung kanilang pagkakilala sa mga imahen, sometimes they are willing to offer their life, isugal ang kanilang sariling buhay para lang sa imahe na ito. Ito ba ay pagsamba na? Ito ba ay panalo? Ito bang nangyayari dito? Hello bro, hindi ko medyo narinig yung tanong kasi medyo mahina. Okay. Yung ano ba yun? For the sake sa mga kapatid natin na rin na question, i-quote ko na, no? I-mention ko na yung ating kapistahan ng Itim na Nazareno. For example, Brother G1. Etong kapistahan ng Itim na Nazareno, especially in Manila, maraming mga kapatid tayong Katoliko na handang masaktan, handang manapak ng ibang tao, makasakit ng kapwa. Ito ba'y pagkapanat na o ba'y still paggalang pa rin nila? Nawala pa rin siya. Okay. So medyo pumapasok sa mga question na ating tinatanggap. Meron mga tanong sa atin online. At sinabi ho tiyatanong na paano raw yung mga rebulto na ating kinikilala. For example, yung Itim na Nazareno, particularly yung mga kapistahan ng ating simbahan. Alam naman po natin, di po ba kapag pista ng Itim na Nazareno, nakikita ho natin na ang mga tao ay halos magbanggaan na, magkasakitan, magkaroon ng pananakit sa kapwa. So, alamin ho natin, ano bang sitwasyon kapag ang mga tao ay nananakit na, nakapananakit ng kanyang kapwa na para lamang ingatan yung imahe na ating hinahawakan. At kung papansinin ho ninyo, ang Diyos-Diyosan tinutukoy pala rito sa ating Biblia, yung mga Diyos-Diyosan na hindi ho talaga totoo. Ito yung mga peki, kaya nga Diyos-Diyosan. No? Parang ano lang yan leader. Pag ikaw yung tunay na leader, ang tawag sa'yo, leader. Pero pag hindi ka tunay na leader, pero pumapapil ka sa posisyon ng leader, ang tawag sa'yo ay leader-lideran. Di po ba? So kung Diyos, Diyos-Diyosan din. Kasi pumapapil ka
sa posisyon na dapat ay para sa Diyos. Amen? So ngayon, si Brother G1 online na ulit. Hello bro. Medyo Okay, talaga Brother mahina, no? G1, Inayos ko na to. merong isang nagtanong sa akin ganito. Hindi ba kaugnay ng ating mga panata, ating doktrina ng simbahan? Isa sa ating kinikilalang debosyon ay ang debosyon sa itim na Nazareno. Amen. Na kung tuwing kapistahan ng itim na Nazareno, well, not here in Cagayan, because here in Cagayan, very, very maayos ang prosesyon ng itim na Nazareno. Pero pagdating sa Luzon, sa Maynila, ang mga kapatid natin sa Maynila, kapag kapistahan ng itim na Nazareno, halos magkapatayan na, halos magkasakitan. Ito ba'y paggalang pa rin sa disconnected na naman po siya, mga kapatid. Mahina ang connection ni Brother G1. No, mahina ang connection ng kanyang internet. Kapag katunay ho ang mga ibahe, mahal na mahal natin ang mga rebulto, mahal natin ang mga larawan ni Jesus. Kaya ho hindi maaari na ito'y ating ibaliwala, ito'y ating isang tabi, lalo higit sa oras po ng ating pangangailangan. So, bro, sagutin okay. ko na yung tanong tungkol sa images ng Poong Nazareno. Okay, yes, sige, pakinga po. Pag-prosesyon natin sa Poong Nazareno, it is also biblical, as we can read in Joshua verse 1 to 7 in Living Bible. Na mabasa natin diyan na yung statue ng cherubim ay naprosesyo sa 4 letra. So kasi is para yan nangyari na yan is nanalo yung mga Israelites laban sa digmaan. So kaya ang pagprosesyon natin sa itim na Nazareno ay may nanalo digmaan laban sa ating mga sala, ating kahirapan, at mga blessings natin sa buhay. So, pero with due respect sa ating mga debotong mga Nazareno, napansin ko na yung nagmimisa si Cardinal Tag. Okay. So tunay po. Tunay nasa Biblia, no? Nasa Biblia. Kaya tungkol sa ating mga prosesyon, especially ho, yung mga listener po natin, mga viewer natin, diyan po sa Luzon, yung mga deboto po sa Señor Nuestro Padre Jesus Nazareno, ito ho'y dagdag para sa atin. Nawa po, maliwanagan po tayo. Sapagkat marami po talaga sayo, lalo tigit pag nasa prosesyon ng itim na Nazareno, marami tayong natatanggap ng mga akusasyon mula sa ibang sekta. Tuloy po, Brother G1. Okay, yung na-observe ko sa misa ni Cardinal Tagle, with due respect sa ating mga kapatid na katolikong deboto, yung once na liturgy of the Eucharist na siya, yung mga tao pinili nila ang imahe. Ang inadore po natin is yung literal body and blood of Jesus Christ present in the Eucharist. Yung images na yan is we only adore that. Although mahihimala yan kasi may presence diyan ang Panginoon, as we can read in 1 Samuel 4:4 in CEB, na ang presensya doon sa cherubim, may presensya ang Diyos doon. Pero hindi ibig sabihin na mas powerful na yung images na yan kaysa ating Eucharist na ni-receive natin during communion. So, inadore natin yan kasi tunay yan, totoong body and blood po yan ni Jesus Christ.
Yung images niya is just to remind us in his heroic virtue of his love for us, that he redeemed, or he give his own life to us human, to be cleansed us in our sins. Kaya doon ako talaga medyo talaga dapat talaga kami ng papa ko, kami ng team dito sa Cagayan de Oro, Hingog City, na pumunta ka talaga kami ng bundok kasi marami talaga sa ating kapatid. Hindi natin maikupublik. Kaya salamat ito, nandito tayo itong ating palabas para maaralan, maturuan natin sila na hindi po yan dapat sambahin ang kahoy. Yan lang po ay we respect them. Maghawak tayo sa kanila, sa kahoy, dahil that is also biblical, pero hindi sabihin na yung kahoy ang nagpapagaling sa atin, kundi si Kristo mismo. Yan po, brother. So ayan mga kapatid, mga ka-GFK, narinig nyo ho, malinaw na malinaw. Hindi ho lang ako ha, baka kasi magkamali si Brother Abet. Gayon pa man, nililinaw po natin. Mismong Catholic Faith Defender, nililinaw po ito. Hindi ho natin sinasamba ang kahoy. No? Hindi po tayo sumasamba sa bato. Tayo ay gumagalang sa imahen na nilalarawan ng bato at kahoy na iyon. Tama po. So, para sa akin, with due respect sa ating mga Nazareth devote, no? Kasi ako Santo Niño devote ako eh. Pero hindi ibig sabihin para sa akin, hindi sabihin yung state yun ng Santo Niño na yan, si Kristo na yun. That is only a representation na ginawa niya para ang presence niya ma-feel mo. For example nito, brother, ito ay librong protestante, no? Embraced by the Cross by E.L.E. Maxwell. So na-embrace niya ang cross. Pero ang problema nito, pivot to sa atin eh. Pero ang problema nito, walang mukha. Remember na 3 sila doon sa cross, doon sa Calvary, di ba? Baka ang cross na to is yung cross ng hindi nag-repent na kriminal. So, dapat, we recommend na dapat lagyan natin ng imahe. Dahil yan po ay biblical po. Brother G1, meron ko lang i-share, no? Merong shinare sa amin yung aming father founder ng Pache Missionary, si Father Polinar noon. Ang sabi niya ganito, a cross without Christ is a curse. Tama, di ba? Ang krus na walang Kristo ay sumpa. Pero ang krus na merong Kristo, may imaheng Kristo, ay kaligtasan. Amen. Yan po, brother, tama. Kasi cross at itself symbolizes an agony, symbolizes criminal punishment. Ang simbolo talaga ng cross is hindi talaga siya maganda, pero nang dahil ni Kristo, no, nang dahil kay Jesus, at ito ang kaniyang kasangkapan, no, bilang pag-save na sa atin. So, nagbago ang anyo, nagbago ang meaning ng cross. It symbolizes now Christianity. So, di ba sinabi ko kanina na biblical ito, bro, no? As we proceed, bago ko babasahin ang Biblia, doon sa debate ko diyan sa konsolasyon, sinabihan ako ni Father Julian na ano ba yung debate mo? Friendly ba yan or hindi? Kasi most of the time, bro, ang debate ko is friendly pag friendly ang ating kalaban. Pero pag ang kalaban is bully na, is talagang hindi talaga ako talagang tatapakan talaga kita. So nilabas ko ang mga litra por litra ko. Kasi hilig to ating mga kapatid na mga protestante na litra por litra eh. So for example, ito Galatians 3:1 sa Living Bible. Bibliang protestante ito po, brother. Galatians 3:1. So nang tinanong ko siya, may picture ba si Kristo? Sinabi niya, wala. Pag nabasa ko sa Bibliang protestante, aminin mong talo ka na. So, kaya sinabi ni Padre nga, wag nang mag-microphone na, baka magalit si Bishop. Okay lang kung friendly debate.
Pero sinabi ko, hindi na kami mag-microphone padre para matagam tong kalaban ko. Kasi bully ito eh. Ay, ikaw bahala. Wag lang ka mag-microphone baka magalit si Bishop. So ito, binasa ko Galatians 3:1. O foolish Galatians, what magicians have hypnotized you and cast an evil spell upon you? For you used to see the meaning of Jesus Christ's death as clearly as though I have waved a placard before you with a picture on it of Christ dying on the cross. Letra por letra. Si San Pablo mismo nag-wave ng picture ni Jesus Christ dying on the cross. May picture sa cross. Letra por letra. Yan po bro. Kaya mga kapatid, Brother G1, napakalinaw din na dapat maging mentalidad ng mga Katoliko nating kapatid na pag tayo nagsusuot ng krus o kaya nagdadala ng krus sa ating katawan o maglalagay tayo ng krus sa ating mga tahanan, tiyakin natin na ito'y merong imahen. Amin po. Yes po, that is biblical as we can read na kanina, Galatians 3:1. Living Bible po yun, hindi po yun Bibliang Katoliko. Yan po ay original Bibliang Protestante, pero may Catholic edition na yan. Pero originally, Bibliang Protestante yan. Kasi in the spirit of ecumenism, we may camaraderie tayo sa ibang mga kapatid nating Protestante at nakita ko as I research bro sa pagiging isang CFD, CFLAM debater, maraming mga Bible version na nagkuha sa atin ating doktrina For example, nitong images. Ito Galatians sa Living Bible, ito may Biblia. Ito the message by Patterson, no? Eugene Patterson. Dr. Eugene Patterson. Ito is a Catholic edition to, pero this is a original Protestant Bible. Pero inadapt ng Catholic, especially in Bishop of India, magagaling ang mga bishop sa India, matatalino. Yung mga Bible na pabor sa atin kasi this is, hindi naman to perfecto. Pero pag ito lang basehan sa debate, talagang ganse or matatalo natin ating mga kapatid na mga Protestante. So, muli no, Brother G1, maraming salamat sa iyong pagkakataon na ibinahagi dito sa GSK Healing Online. Nawa, marami tayong matututunan, no? Brothers and sisters, let us try na subukan din makontak ang iba pa mga kapatid sa CFD. Sapagkat Brother G1, tunay, no, maraming doktrina ang simbahan na kailangan malaman ng isang Katoliko. Amen, amen, amen po. At kung hindi tayo mag-aaral, ng doktrina ng simbahan, wala. Katolikong hilaw ang tawag sa atin. Di po ba? Tama po. At saka panawagan ko rin sa ating mga kapatid na tulungan please, help us, yung kagayan mo bro, yung kagaya natin, yung mga pastor na nagbalik ng Katoliko kasi wala silang pagkain, no? Hindi gaya ng US, maraming mga pastor na nagbabalik Katoliko kasi mayaman sila. Dito sa atin talagang we should support them. Kaya we will propose, panawagan natin sa ating mga obispo yung programa ng ating ecumenism, yun. Bigyan ng mga trabaho yung mga pastor natin. Kasi marami sa kanila is, they are honest but hindi pa nila nakita yung katotohanan. Okay. So, di bale, hayaan natin nawa makarating sa mga pandinig ng ating minamahal ng mga obispo, dito sa Cagayan, si Bishop Ledesma, no? Marating ng ang panawagan ito. And we also pray for our beloved brothers and sisters na nagbabalik loob sa ating simbahan, sa inang simbahan. At gayon din, especially Amen. Our prayer is for those members, those Christian, those Protestant outside the church, na nawa sila man din ay makabalik, masumpungan nila ang daan pabalik sa ating inang simbahan. No? So, Brother Christian, Amen. Brother G1, no, patuloy tayo magpasalamat. Babalik tayo sa ibang edisyon pa ng ating Catholic Faith Defender. Ano ba ang iyong mabibigay na tagapakinig natin sa oras na ito?
okay, in historically and in ecclesiastical history, ang images talaga natin is nag-evolve yan from a simple symbols na parang drawing ng isda at yung so mismo kayo pastor sa inyong simbahan may mga dab kayong symbol diyan. Marami akong nakikita majority sa mga simbahan, may simbahan nga SDA, may picture nga may picture ni Jesus Christ. Ibig sabihin sinamba niyo yun? Hindi. Nilagay niyo doon para to symbolizes that there is a being na tumulong sa atin na para tayo maging tao. Yan po. Okay, maraming salamat po Brother G1 sa iyong mensahe, sa iyong mga aral Salamat na din, bro. ating napagnilay-nilayan. Salamat sa iyong panahon. Thank you bro, salamat din. God bless. Share natin At to. bago tayo okay, bago po tayo magtapos sa ere, Brother G1, hayaan nating pagnilayan at ating pong ating pakinggan, ating pagnilayan at ating ideklara. Kanina sa ating opening song, hinayaan natin, nag-entrust tayo sa ating mahal na ina na pangunahan tayo sa ating pag-aaral ng doktrina simbahan. At sa oras na ito, Brother G1, hayaan naman natin na sa oras na ito, ang ating doktrinang katoliko, ang ating maipahayag. So bago tayo magpaalam, Brother G1, ano ba ang iyong ipagpasalamat sa mga kapatid natin nakikinig at gayon din sa CFD, ano ang ating masasabi po? Okay, thank you po bro, Trevor, this is an opportunity for me. This is my first time na ma-interview kasi ako ang nag-i-interview bro sa vlog natin. So sa hindi pa naka-subscribe sa YouTube channel natin, ang pinaka-una-unahang CFD channel po, Philans 57 CFD. Please subscribe. Marami po diyang mga, hindi lang po puro spiritual, mayroong mga tips diyan, mga magagamit natin sa actual na pang life natin. At please subscribe also to G1 Paisones, yung pangalan ko talaga. At Hanip Buhay, mayroong mga farming, electronics, yung mga methods, makabagong methods na nagpapagaan sa ng mga paano mag-install ng yan, marami siya doon. At kay Zoren Dragon po ang aking pamangkin. Please subscribe. And sa lahat po, sa aming spiritual director, Reverend Father Juliano Ritiques, at sa ating Bishop Lidispa, salamat po sa pagsuporta namin sa amin. Sana po matularan kayo ng Bishop ng Malaybalay na suportaran ang mga CFD. At salamat po sa ibang mga obispo na nag-support ng CFD kasi maraming obispo at kaparian na hindi like yung CFD. Kasi itong mga CFD, ilan sa mga member, pag nagkamali ang pare, tinitira, wag. O kausapin nyo ng personalan at doon mo i-share kasi tao rin sila. No? Tao lang yan sila. Catholic Faith Lay Apostolic Movement of the Philippines, and sa ating mga followers ng online healing na to, nawa po, Brad, please pray for Jerome Libre, may problema po siya bro. Iti-text ko ang kanyang number. May problema ko siya kasi iiwanan na siya ng kanyang asawa dahil ang kanyang asawa ay na-convert na into Protestant. Bro, Libre, with your respect bro, ako i-share ko to sa online. Sorry talaga bro. Ibigay mo sa akin sa Messenger ang details niya para may mamamaya sa ating healing. Nag-protestant na kasi yung asawa niya siya Katoliko. So yun. Kawawa. Kasi tayo ay hindi maliligtas daw Katoliko. Bale, time will come. Tatawagin uli niya sa pabalik ng iyong simbahan. Amen. Okay. Thank you very much, Brother G1. Sana patuloy kang pagpalain ng Panginoon. At God bless you dyan sa Bukidnon na patuloy kang ingatan sa iyong buong pamilya. God bless you, Brother G1. Thank you very much.
Thank you po, bro. Kapatid, kita po natin si Brother G1 Paisones dyan po sa Bukidnon. Siya po ay under din ng Cagayan de Oro, Archdiocese Cagayan de Oro. Taho natin ang halaga pala. Ang halaga ng imahen, ang halaga ng mga dinadala natin sa ating buhay. Nawa po, hindi po ito ang maging pabigat, hindi ito ang maging daan para tayo po ay malinlang. Kung tayo po ay may katanungan sa ating doktrina simbahan, doktrinang Katoliko, mas mainam ho na tayo po ay magtanong sa mga namumuno ng ating simbahan at hayaan natin na ang katotohanan na pinamana sa atin ng ating mga ninuno, ng ating mga apostol, ng mga unang Kristiyano ay madala po natin sa katotohanan. Sa oras pong ito, ating pong dasalin ang panalangin itinuro sa atin ng ating inang simbahan at hayaan po nating ideklara ng walang pag-aalinlangan ang ating pananampalataya. Tayo po'y dumulog sa Kanya. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kaparang sa unang-una, ngayon magpakilaman, magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, muli po nagpapasalamat po ako sa inyong pakikipagsama sa akin sa oras na ito, sa special edition po ng Catholic Faith Defender. At muli po inaaniyahan ko po kayo, mamaya, no, alas 5:30 po hanggang alas 6:30, ang ating pong GSK Healing Online. Patuloy po tayo makinig araw-araw mula po Lunes. Ito'y mag-uumpisa. Tuloy-tuloy po. Mamaya meron din po tayong guest. At nawa po mga kapatid, samahan niyo po tayo muli. Magkita-kita tayo muli. At ating pag-aralan po ang mabuting balita ng Panginoon. At tayo po ay magsama-sama sa pananalangin. Ito po ang inyong kapatid,
Brother Abet of Servant Community under the Archdiocese of Cagayan de Oro, ang nag-iiwat bumabati sa inyo ng mga salitang si Jesus ay dakila kahapon, ngayon at bukas. Maraming salamat po.